Hello guys, magandang araw. So, update nga pala dito sa bahay for the renovation. So, naikabit na nila dito ang mga rectangular tube, horizontal at saka vertical. So, ayan. Pero hindi pa sila tapos mag-welding dyan sa every corner ng bawat angles ng rectangular tube, sa horizontal at saka sa vertical. Yun yung every corner dyan. So, hindi pa sila tapos mag-welding para dikit na dikit talaga yung ating rectangular tube. Para at least, anong tawag dito? Ano ba sa Tagalog? Para durable? Durable ba tawag doon? Durable. Sorry. Loading. Char. Nyok, nyok. Well, para ligon siya, para matibay. Para matibay ang bawat pundasyon ng ating rectangular tube. Kasi, para sa second floor second floor ng aming bahay. Kasi sa ibang bansa kasi guys, yung first floor is yung ground floor ng kanilang tawag. So, yung first na palapag is first floor talaga. Iba naman kasi dito sa Pinas is second floor. So, naguguluhan na tuloy ako, char. Whatever it is, basta yun ang ibig sabihin, char. So, dito na tayo ito yung kwarto. Tapos, sa labas nitong kwarto ay, hapagkainan namin. So, hanggang dito lang muna sila, mga tatlo muna ang kanilang nailagay na vertical bracing. Kasi nag-stop muna sila kasi dito banda, dito is instead of pangalawang kwarto yan, kaya nga nilagyan namin yan ng pintuan. Pero ngayon, na-change na yung desisyon na hindi na lang yan gawing kwarto. So, ano na lang yan, my lips is na naman. Di bali, hayaan mo na yan. Maganda pa rin naman ako, charot. So, inurong yung ref namin. Tingnan mo naman ang messy-messy. Diba? So, dito banda, yung may mga baklas dyan na semento. Kasi, tinanggal nila binutasan nila ng konti. Pero hindi naman masyadong butas na maano talaga doon sa labas. Parang hinahanap kasi nila yung steel bar. Kasi dito pagkabitan ng hagdanan papunta doon sa aming second floor. Okay? So, ganun. So, huminto muna sila mag-vertical bracing kasi uunahin muna nila ang paggawa ng hagdan para at least matansya nila ang measurement doon kung ilang vertical bracing ng rectangular tube ang kanilang mailagay doon sa itaas. Para at least fair naman dito sa paggawa ng hagdan dito na hindi naman kami sisikip. Parang tama lang yung range or measurement ng paggawa ng hagdan. So, ayan. So, dito ang entrance papunta doon sa aming pag-akyat namin sa hagdanan, papunta doon sa itaas ng aming bahay. So, ganun ang update, guys. So, nakabili na kami ng pangalawang set of materials para sa hagdanan at saka dagdag na rin dito sa vertical bracing para dito sa itaas. So, ganun. So, hindi pa siya talaga nalagyan. Diba? Kasi uunahin muna ang paggawa ng hagdanan doon. Okay. So, ganun ang update ngayon sa ating Day 5 renovation dito sa bahay ni Mother Dear. So, ayan. Pinatuyo muna nila ang kanilang pininturahan na bakal para iwas kalawang.
Nagumpisa na silang mag-layout para sa hagdanan guys, pataas ng aming bahay. Dalawa lang kasi sila ang panday dito sa aming bahay. Kaya sila rin lang dalawa ang nagtutulungan. At ako naman ay busy sa kusina, nag-iinit ng tubig para sa kanilang snack. Nag-umpisa na sila nag-welding para sa layout ng hagdanan. So ayan na sila, nag-umpisa na sila guys. Cellphone dia. Hulog lang. Sasalo. Okay. Ano mga kabilya? Pila mo nakabuboy? 1, 2, 3, 4, 6. Ay, isander na lang man na siya, no? Cutting. Cutting na lang.